yun, kamusta po ang bawat isa? Ayan. Parang okay na. Parang pagkakalit okay si Sai. Yung mga kapatid, na-touch lang ako sa araw na ito, no? Kahit talagang magpasuri tayo sa ating Panginoon. Tama? Pasuri natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Amen po. So sa umagang ito, ang lahat ba ay excited sa salita ng ating Panginoon? Amen. So, baka no, kagabi pa lang excited ka na. Kung i-prepare mo na kung ano isusuot mo bukas, pa-plancha mo na, yung sapatos mo, na ano mo na ba yan? Anong tawag nun? Tawag sa atin? Kiwi? Yung kiwi ba yun? Kiwi. Tama. Na-shine mo naman yung sapatos mo. Na-wipes mo na ba yan? So, amen po, no? So, sa araw na ito, mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Sa kabila ng ating nararanasan, patuloy ka lang, mga kapatid, kasi hindi sayang yung mga pinagdadaanan mo. May purpose yan ang ating Panginoon para sa iyo, para sa hinaharap mo. Amen po. So, basahin muna natin ang ating ating declaration of faith. Tayo munang tumayo. 1, 2, 3. Today, I will listen to God's word. It empowers me by its instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. And sa text natin for today, sa John 14 verse 12 to 14. So, sabi niya dyan, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Verse 13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Let's pray, mga kapatid. Let's bow our head. Father, we thank you, Panginoon, for this privilege, Panginoon, and pagkakataon, Panginoon, na mapapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon. And Lord, we continue to ask for your forgiveness, Panginoon, sa mga nagagawa namin kasalanan, sa ginagawa namin kasalanan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at lumalapit, Panginoon, sa paanan mo, sa presensya mo, Panginoon. At Panginoon, we pray, Panginoon, na patuloy mo kaming baguhin at patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa lahat ng papagawa mo sa amin, O Lord God. Lord, sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, I pray, Panginoon, to each and every one of us na nandito, Panginoon, na buksan mo ang mga puso at isipan namin, Panginoon, upang nandun na malayang manahan ang mga salita mo, malayang mag-manifest sa buhay namin, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na sa mga kapatid ko na makikinig na inyong salita, Panginoon, na dalangin ko, Lord God, na kayo po ang patuloy na tumulong sa kanila, Panginoon, upang maunawaan, maintindihan, maisabuhay ang mga ito, Lord God. At dalangin din namin, Panginoon, na continue, Panginoon, na samahan mo kaming isa pamuhay ang mga ito, Lord God, dahil hindi namin kaya kung wala ka, O Lord God. Hindi namin kakayanin sa sarili naming kalakasan, O Lord God. At patuloy, Panginoon, ang paglapit namin sa inyo sa araw na ito, na kayo lamang, Panginoon, ang maiisip namin, ang mga tuntunin mo, ang mga kagustuhan mo sa aming buhay, Panginoon, ang aming iisipin, Panginoon. At Lord God, kung anuman po ang dala-dala ng aking mga kapatid, patuloy mong itago ito at alisin sa kanilang isipan at puso, Panginoon, dahil, Panginoon, ang mga salita mo ang magre-restore, ang mga salita mo ang magbibigay ng kalakasan sa kanila, ang mga salita mo, Panginoon, ang magbibigay ng hope at peace sa kanila, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na samahan mo kami sa oras na ito, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, merong Panginoon, yung kagalakan habang kami ay nakikinig, merong peace na mararanasan namin sa araw na ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang aming pasasalamatan, dinadakila at nilululahati sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus.
Amen and amen. Patuloy tayo na po umupo mga kapatid. Ayan, sino pa po yung mga galing trabaho dito mga kapatid? Ayan, galing trabaho. Ayan, galing trabaho. So, welcome. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. May first timer po ba? Wala. First time dito ka kaya galing. Oh, dito galing si Brother Dave na meet ko siya way back to 2022. Tama po ba? Mga June ata o July. Ayan, dito galing si Brother Dave na nalipat sa Nansug. Amen? So, ayan mga kapatid. So, basahin nga po natin ulit yung ating text today sa Tagalog, sis. Ayan, para mas, may mas diin. Ayan. Amen po ba? Ayan. So 1:14, verse 12 to 14. Basahin po natin. Pakatatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. 13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. 14, basa po. Kung kayo'y hihiling ng anuman sa pangalan ko, ay yaon aking gagawin. So, amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo. So, mga kapatid, naiintindihan natin? Yan. Mga kapatid, kung ikaw ay isa sa alagad ng Panginoon, nung makasama niya, ano yung mararamdaman mo dyan? Ano yung maiisip mo dyan? Na bilang isang alagad ng Panginoon, nakasama mo siya, nakita mo yung mga miracles niya. Amen? Nakita mo kung paano siya magpagaling ng may sakit, kung paano niya buhayin yung patay, kung paano niya pakainin ang 5,000 gamit ng walang pera. Amen? Na na-witness mo yung karunungan na walang kapantay, narinig mo yung wisdom na galing sa Kanya, at nakita mo kung paano magbago ang isang tao na pinatawad ng ating Panginoon. Amen? Paano kung isa ka sa alagad? Naisip ba natin yan? Naisip ba natin ngayon yun? Tapos sasabihin ng ating Panginoon sa verse 12, balik natin sis. Yan. Sasabihin ng ating Panginoon doon na, aalis na ako. Sapagkat ako'y paroroon na sa Ama, aalis na ako. Ano yung mararamdaman mo mga kapatid? Malulungkot ka? Sabi ko, wait lang. Lord, gagawin ko to. Kung ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, Lord, gagawin ko ang mga to. Seryoso ka, Lord. At ang malupit, no? At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Kapatid, mas dakila daw ang gagawin mo. Lord, seryoso ka? Kasi ako hindi ako makapaniwala, hindi ko kayang gawin to. Tapos sasabihin mo sa akin, Lord, aalis ka na, paroroon ka sa Ama. Paano ko to gagawin mag-isa? Siguro yun din kapatid, ang naisip mo ngayon. Yun din malamang ang naisip ng mga disciples. Mga disciples niya, tama? Kasi paano mo nga ba naman gagawin ang mga yon na hindi siya kasama? Amen? So, hindi pa nga nagsisink in na magagawa mo yung mga ginagawa niyang miracles. Tapos meron ulit kasunod na mas dakila pa yung gagawin mo. Pero Lord, teka lang. Wait lang Lord I-sink in ko muna. Ganun ba mga kapatid? Yan, wait lang po. Lord, wait lang po. Siguradong nasa isip ninyo yun. Lord, paano ko gagawin nang wala ka? Paano ko bubuhayin yung patay? Paano ko gagawin yung kamangha-manghang ginawa mo? Paano ko po gagawin, Lord? So that sounds impossible mga kapatid, tama? But kung titig natin mabuti yung verse na to, yung 12
Yan, yung verse 12 na yan. Kung titignan natin mabuti mga kapatid, wala namang iniuutos ang Panginoon sa atin eh. Ay makakagawa, hindi niya sinabing gawin mo to. Tama? Basahin natin ulit para maniwala kayo. Verse 12, lahat tayo. Pagkatatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at lalong dakilang mga gawa kaysa sa ito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Now that changes everything mga kapatid. Kung naunawaan natin mga kapatid so there are rules of interpretation sa pagbabasa ng Biblia mga kapatid. Maaring ito ay i-analyze natin yung sentence mga kapatid. Maaring ito ay isang imperative, interrogative, or isang declarative. So sa verse na ito mga kapatid, wala namang inutos ang ating Panginoon dyan mga kapatid. No? These are guarantees. Garantisado na sa tamang panahon gagawin natin ito. Siyempre sa tulong ng ating Panginoon na pagdating ng tamang oras, magagawa natin yan. Amen po? So, sabi sa English mga kapatid, greater works than this will He do. And yung gagawin natin kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon at mas higit pa yung gagawin natin. So maalalaman natin yan mamaya kung papaano. So taas kamay kung sino yung gustong gumawa ng greater works. Excited? Parang ayaw nung iba. Lord, kasi hindi pa nagsisink in eh. Wait lang ha. Mamaya na lang ako magtataas ng kamay, Lord. Tama ba, Bro Dan? Mamaya na lang ako magtataas ng kamay. So kung natatanong nyo sa inyong mga sarili ngayon, sis, applicable ba to sa akin? Kapatid, baka parang hindi naman applicable to sa akin kasi gaganyan lang yung faith ko. Gaganito lang. Applicable ba to sa akin? Tanungan natin sa katabi natin, applicable ba to sa'yo? So, ayan. So, una, all believers will do His works. Next slide. If we meet the condition. Ano ba yung condition na yan? Sabi sa 12, truly, truly, I say to you, whoever believes in me. Sino dito yung naniniwala sa Panginoong Jesus? Amen. Amen. So, will also do the works that I do. So, yung condition, mga kapatid, whoever believes. Tama? And yung same function sa John 10 verse 25, Jesus answered them, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me. Pero baliktad lang. Pero same po yan mga kapatid. Kung nagtatanong ka sa sarili mo nga sa oras na ito, applicable ba to sa akin? Parang imposible naman yung sinasabi ni sis. Sabi niya that may condition, whoever believes in me. Kung na-meet natin yung condition, magagawa natin yun. So, whoever believes in me, sabi niya dyan, so para lamang ba to sa unang disciple, sa unang alagad ng Panginoon? Hindi, it applies sa atin until now. Basta, ikaw ay, whoever believes in, ikaw ay naniniwala sa Kanya. Amen po? So, para makumpleto natin ang word na yan, ang statement na yan, if you believe in Jesus, you will do greater works and have answered prayers. Amen. So, di ba sa verse 13-14, mananalangin tayo sa ating Panginoon to do all the great works, yung greater works. Amen. So, ang sarap sa tenga mga kapatid, no? Basahin natin, if you believe in Jesus, you will do greater works and have answered prayers. So, ang sarap sa tenga. Pwede na tayo umuwi. Tapos na. Pero hindi pa. So, di ba ang sarap lang namnamin ang mga salita ng ating Panginoon. Ang sarap yung statement na yan. Kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon. So, ayos, di ba? Okay na? Pero bago natin sabihin na, I claim it, Lord. Kiniklaim ko na mapopromote ako sa trabaho. Kiniklaim ko na
50,000 ang sasahurin ko sa susunod na sahod. Laki naman. Yeah. I claim it, Lord, na magiging close kami ni Laupan, magiging close kami ni Lipan. Kiniklaim ko na yan, Lord. Pero kapatid, teka lang, it doesn't work that way. Hindi po ganun yung i-claim natin na ganun. Parang, ano yun, inuutusan natin ng Panginoon para lang sa gusto natin. Hindi po ganun, mga kapatid. It doesn't work that way. So sabi po niya doon, hindi po natin, hindi po yan applicable sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Hindi po applicable doon, mga kapatid. Clear po tayo doon. Yan. Gusto mo sumahod ng 50,000 and sa susunod na, absent ka naman ng absent. Paano? Tama? Hindi ka naman pumasok ng 4 na araw sa ngayong buwan, tapos gusto mo 50,000 NT. That's impossible. Amen? Check mo pa? Maano mo sa ganyan? Hindi. Yan. Yung word na believe is the primary condition, mga kapatid, sa text natin. Pero magkaiba yung knowing and believing. Yung knowing, mga kapatid, it is more intellectual. Ito yung knowing, yung pinaniniwalaan mo. Unlike sa believing, ito yung pamumuhay na naaayon kung ano yung pinaniniwalaan mo. Klaro po ba? Yung knowing, yung pinaniniwalaan mo. Yung believing, yung isinasapamuhay mo, yung pinaniniwalaan mo. Clear na? So, hindi lang dapat alam natin. Kailangan isinasapamuhay natin. Kailangan ginagawa natin. Amen po? So, sinasabi ni Jesus, kung tunay ang pananampalataya mo sa akin, gagawin mo din yung ginagawa ko. Hindi niya sinabing gawin mo to, gawin mo to. Hindi. Kung tunay ang pananampalataya natin, gagawin din natin yung ginagawa ng ating Panginoon. Utos ba yon, mga kapatid? Utos ba ng Panginoon? No, that's guarantee na sa tamang panahon, magagawa natin yun. Amen po ba? So, yun ang panghawakan natin, na yung pangako ng Panginoon na magagawa natin yun. Hindi dahil sa sinabi niya dyan na magagawa natin, tapos kung ano-ano na lang, iba naman ang ginagawa natin sa totoong buhay. Hindi natin magagawa yung kagustuhan niya. Amen po? So, hindi ito pangkaraniwan. I know, mga kapatid, hindi ito pangkaraniwan kasi nga, sabi nga dyan, greater things pa ang magagawa natin. So, hindi siya pangkaraniwan. Kasi sinasabi ni Jesus sa mga alagad niya na siguradong magagawa nila ito. At higit pa yung magagawa nila kaysa sa ginawa ng ating Panginoon. Parang, sabi ko, Lord, parang may mali sa statement na yun. Lord, parang may mali. Hindi ba mas mainam kung habang ginagawa namin ang mga bagay na yon, ay hindi ba pwedeng kasama ka namin? Tama? Lord, parang mas okay kung kasama ka namin nag-share ng salita mo, kasama ka namin nagpapaalis ng mga bad spirit sa mga tao. Mas okay yun, Lord eh. Pero hindi po yun kasi yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi yun yung gusto ng Panginoon na mag-stay si Jesus dito. Kinailangan niyang mamatay at mabuhay muli para sa atin. Amen po? So, naiintindihan ba natin? And, naisip ko tuloy, mga kapatid, minsan pag nakakapag-isip tayo, yung bang time na yung patulog ka na, yung gusto mo panatag ka na, peace at peace ka na, parang ready ka na matulog. Pero, dumadating yung point na may question ka sa utak mo, sa kaisipan mo. Paano kaya kung nag-stay si Jesus? Paano kaya kung kasama namin siya? Di ang happy sana. Pero hindi, Lord. Paano nga ba kung kasama ka namin ngayon? Siguro marami ka nang pinagalitan sa amin. Marami ka nang pinagsabihan sa amin. Marami ka nang tinuktukan sa amin.
Kasi ang titigas ng ulo namin. Matigas ba ulo natin? Not literally, tama? So, pangalawa, excuse me. So, asan na tayo? So, una, di ba? All believers will do His work. And under doon, mga kapatid, all believers will do His work in order that the gospel will be preached to all nations. Sabi niya dyan, to all nations, mga kapatid. So, alam naman natin na ang bayan ng Israel ang pinili ng Diyos bilang bayan ng Diyos. Tama po ba? Alam natin po yun, na siyang naging example noong araw sa mga kalapit bansa niya, sa ibang bansa. At yun yung naging kasunduhan na ginawa ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, kay David, kay Moses. Na ito yung bayan ng Diyos, ito yung pinili ng Diyos. Pero mga kapatid, dahil sa pagkamatay, pagkabuhay ng ating Panginoon, yung promise ni God ay naging available sa lahat ng bansa. Saan man dako ng bansa. Na-extend, hindi na lang sa mga Jew, kundi pati mga Hintil. At kasama po tayo doon, mga kapatid. Wala ka po dito kung walang nag-share sa'yo. Tama po ba? Wala ka dito kung hindi mo nakita yung buhay ng isang tao na nagbago. Wala ka dito kung walang nag-approach sa'yo at nag-share ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, sino dito yung kung ayaw mong sharean, sino dito yung sabing mag-church ka? Mag-church ka, sama-sama ka sa Sunday sa akin. Sino dito yun? Ayan. Sino pa? Ayan. Siyempre bilang asawa, pag may asawa ka, siyempre ayayin mo yan. Amen? Matik na yan. Pag girlfriend, boyfriend mo, matik yan. Kailangan ganun ng Kristiyano, mga kapatid, no? Yan. Piliin natin yung taong mas ilalapit tayo sa Panginoon. We are so blessed kung ang asawa natin, ang partner natin sa buhay ay pinipilit na hikayatin tayo. Pinipilit na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Kasi imposible, kapatid, na ikaw ay nagbabasa, nakikinig, imposibleng walang magbabago sa'yo. Imposibleng hindi mo paniniwala ng ating Panginoon. Amen po ba? So yun, yun, asan na tayo? So ngayon, mga kapatid, nabuksan na sa lahat, sa mga Jews or Hintil, yung lugar, hindi na lang bayan ng Diyos, hindi na lang Israel, kundi lahat. Lahat ng bayan, lahat ng bansa, lahat ng nation. So sabi nga dyan sa Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yan, wala ka bang dapat gawin kung nalaman mo na ang lahat ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maililigtas? Ayaw mo bang ibahagi ito? Siyempre ibabahagi mo yun, kapatid, diba? Hindi mo lang dapat ikikip to. Hindi lang dapat sa simbahan ito. Hindi lang dapat sa apat na corner na to. Kailangan mo yang ibahagi. Kasi nararanasan mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo. Amen po? Amen. So dahil sa pagbalik ni Jesus sa Ama, ang sino mang maniwala sa Panginoong Jesus ay binigyan ng banal na Espiritu. Sabi niya dyan sa next slide po. Yan. Sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So sa lahat ng nasyon yan, mga kapatid. So, paano nga ba
ibinaba ng Panginoon yung Holy Spirit. Sabi niya doon, try kong isummary yung sa Book of Acts. Hindi ko sure kung dito ko yun na-share o sa Nancy. Pero feeling ko hindi dito yun. Kasi tagal kong nawala dito. Ayan, so, yan, bago umakyat si Jesus sa langit, sabi niya, ipinangako niya sa kanyang mga alagad na bibigyan sila ng katulong. Bibigyan sila, ibababa ng Panginoon yung Holy Spirit once na pumaroon na siya sa ating Ama. So, habang sila ay nagkatipon-tipon mga kapatid, yung Holy Spirit bumaba sa kanila. Habang sila ay nag-gather mga kapatid, nandun yung Holy Spirit. And the Holy Spirit empowers them na magsalita ng iba't ibang lingwahe. Na hindi naman nila yung lingwahe, pero nakakapagsalita sila. And after that, mga kapatid, nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Sino yung nakabasa doon, mga kapatid, sa Acts? No? At patuloy na sila ay nagpagaling ng may sakit, sila ay nagpalayas ng masasamang spirito, at gumawa sila ng miracles na hindi lang yun yung primary work nila, mga kapatid. Hindi lang yun yung kailangan nilang gawin. Ang primary work nila, mga kapatid, ay yung mag-disciples to all nations. Amen? Yun yung Great Commission na ang bawat isa sa atin ay kailangan gawin yun. Amen po? Yun yung responsibility natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Dapat unawain natin, maisabuhay natin, malaman natin, at ipaalam sa iba. Amen po? So, and teaching them to obey Jesus and to share the gospel of Jesus hanggang sa dulo ng mundo. Yan ang sabi diyan, mga kapatid. So, the Holy Spirit, nung tinanggap ng mga alagad yung Holy Spirit, yun din yung Holy Spirit na nasa iyo ngayon. Amen? So, magagawa mo lahat yun, katulong mo ang Holy Spirit. Kaya tignan natin, ang isang mananampalataya, hindi yan mag-i-stay na uupo na lang. Tama? Kung talagang naunawaan mo ang pagmamahal, ang ginawa ng Panginoong Hesus sa'yo, yung nararanasan mo sa Kanya, hindi mo hahayaan na wala kang ministry. Hindi mo hahayaan na tagapakinig ka lang. Kasi alam ko, deep in your heart, mga kapatid, merong nagbubulong sa inyo, or the Holy Spirit will tell you na especially kailangan mong ibahagi ang salita niya, especially sa mga mahal mo sa buhay. Amen po ba? Di ba ganun yung naranasan mo? Naranasan niyo po ba natin nun? Naranasan natin? So amen, ganun po mag-take ng action yung Holy Spirit sa atin. Kaya wag natin na, baka hindi ako paniwalaan nun. Kilala kaya ka ng tatay ko. Kilala kaya ako ng nanay ko. Baka hindi ako paniwalaan. Kapatid, subukan mo. Subukan mo lang. Baka sa pagkakataong iyon, yun ang kailangan ng nanay at tatay mo. Yun ang kailangan ng mga kapatid mo, ng anak mo. Amen? So, the Holy Spirit will give you the wisdom, mga kapatid. The wisdom to continue the works of Jesus. Tutulungan kanya, mga kapatid. At that's a guarantee, kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon na bahala ka na. Kaya mo yan. Hindi niya sinabing ganun. Pero may guarantee na binigyan ka pa ng Holy Spirit. That's 100%, mga kapatid. Kaya paniwalaan natin ang ating Panginoon. So, sa palagay ninyo, mga kapatid, bakit hinayaan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na on their own magagawa nila ito? Bakit kaya? Dahil sa kanilang paniniwala. Kasi ganun din, mga kapatid, di ba? Di ba sinasabihan tayo ng ating mga magulang, maging mabuti kang tao, maging mabuti kang nanay or tatay sa mga anak mo. Maging responsible ka sa buhay mo. Kasi darating ang panahon na kami ng tatay mo ay mawawala sa mundong ito. Sino wala ng nanay at tatay? Ako wala ng nanay.
At kaya pala, naintindihan ko na kaya pala ma, na pinalalakas mo ang loob ko. Kaya pala ma na gusto mo kong mapalayo para maging, ano ba sa buhay? Para maging malakas ka, independent, yung kaya mong tumayo mag-isa. Kaya pala ma. Ganon din po ba tayo, mga kapatid, sa mga magulang natin? Sa mga kapatid natin? So, ganon din ang ating Panginoong Jesus. Hindi naman niya tayo pinabayaan eh. Kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Kailan? Tayo lang ang lumalayo sa Kanya. Tayo lang ang nagiging matigas ang ulo sa Kanya. Lord, parang okay naman to eh. Lord, boring naman dyan, Lord. Boring yung pagiging Kristiyano. Ang saya kaya doon. Pero mga kapatid, timbangin natin kung ano nga ba yung mga bagay na mas mapapabuti ka, yung mas magiging responsible kang tao sa mundong to. Kung yung mas kagamit-gamit ka sa mundong ito. Amen? Hindi lang dapat saya, hindi lang dapat mga kalayawan natin ang sinusunod natin. Amen? Manimbang tayo mga kapatid. So, pangalawa, all believers will do His works in order to lead people to faith. Lord, parang ang bigat naman netong tungkulin na to. Yes, alam ko mga kapatid, even me mga kapatid. Lord, ang bigat. So sabi sa verse 11, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Yan, in order to lead people to faith. So, bakit nag-start tayo sa 11 mga kapatid? Malalaman natin mamaya. So, alam ni Jesus noon na hindi maniniwala yung mga tao sa kanya sa sinasabi lang niya. So, gumawa siya ng mga miracles. Amen? Kasi kahit naman tayo ngayon, may mga tao to see is to believe. Tama? Yun yung ano nila, yun yung perception nila, yun yung nasa utak nila na kailangan ko munang tignan, kailangan ko munang makita, kailangan ko munang ma-witness para maniwala ako. Tama po ba? So, gano'n yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Naalala niyo mga kapatid yung pagbuhay niya kay Lazaro? Diba? 4 na araw nang patay si Lazaro. Nandun na siya sa tomb niya. Baka nga naaagnas na yung araw na yun eh. Naimbalsa mo na siya. I'm not sure kung may laman loob pa si Lazaro nun. Pero that doesn't matter kay Jesus. Basta bubuhayin niya. Na nag-pray siya kay God na, di ba? Buhayin mo to, Ama. At ang sabi niya doon, di ba? Lazaro, lumabas ka. At lumabas si Lazaro. Buhay na buhay. So, sino ba nga ba naman ang isang taong hindi maniniwala na ang isang taong patay na ay muling nabuhay? Di ba maniniwala ka? Kasi imposible yun eh. Hindi yun pangkaraniwan. Kung mangyari sa'yo yun, di ba mas maniniwala ka kasi sa nangyari sa'yo yun. Amen po? So, paano mong hindi paniniwalaan yung mga bagay na hindi mo daily nararanasan, hindi mo daily na-witness. Tama? Maniniwala ka mga kapatid. So, Jesus performed miracles to prove and back up yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya na totoo at maaasahan. Kaya maraming naniwala nung araw eh. Marami siyang miracles, maraming napagaling, di ba? Kahit sino maniniwala mga kapatid. Sa verse 12, yan, when you believe in me, I will work in you, like a vine works in a branch. And your works, like mine, will lead people to faith. So, the word believe and works, mga kapatid, occur together sa verse 11. Just like yung sa verse 12 yung binasa natin. So, believe in me, sabi niya dyan, in my account of my works, let my works lead people to faith. Sabi niya sa
verse 11. Yung mga miracles niya, yung mga ginawa niya. Because whoever believes in me, sa verse 12, will also do works that lead people to believe in me. Klaro ba tayo madal mga kapatid? Yan, it occurs together yan sa verse 11 and verse 12. So, hindi ko na isama yung 11 kanina. But, alam niyo yung connection ng dalawang verse na yan. Yan. Let my works lead people to faith. And sa verse 12, you will also do works that lead people to believe in me. So, ginawa ni Jesus, in verse 11, yung verse 12, magagawa natin sa tamang panahon. Amen po? Kasi iba-iba naman yung gifts na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kung nabasa nyo yun, di ba? May teacher, may preacher, may apostles, may prophet. Amen? So, iba-iba. Hindi lahat. Paano kung lahat nagagawa mo? Hindi ikaw na. Diyan lang. Di ba? Wala pong ganun. Hindi po tayo Diyos. Amen po? Ayan. So, yung connection mga kapatid, yan yung connection niya mga kapatid ha. So, pwede bang mangyari ang miracles today? Sure. Mangyari. Pwede bang gumaling ang isang taong tinaningan na ng buhay ng doktor? Pwede mga kapatid. So, what's the point? Ito lang yung tanong ko. Every time na sa prayer meeting namin, lagi na sa isip ko na, what's the point of healing the body? Kung ang taong pinag-pray mo naman ay mapupunta sa impyerno pag namatay siya. What's the point of healing it? Magiging masaya tayo kung gagaling siya. Of course, magiging masaya tayo. Pero mas magiging masaya tayo kung yung taong pinagdasal natin ay maging isang Kristiyano. Maging isang tagasunod ni Kristo. Amen po ba? So, wag lang natin ipag-pray yung taong yun. Kailangan natin bahagian. Kailangan natin siya na ng santa ng ating Panginoon. What's the point nga naman nagagaling siya and after nga gumaling, babalik siya sa dati niyang buhay? What's the point? Sayang yung prayer. Sayang. Doon nabuhay siya, pero yun, di ba, mas magagalak ang Panginoon, mas magagalak tayo kung siya ay maniniwala sa Panginoon. Magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Amen po? So yun, na yung kapatid mo na lulong sa bisyo dati, ay kasama mo na ngayon. Na yung kapitbahay mo, yung bahay nila, kung dati, pasugalan, ngayon nakita mo na doon na sila nagba-Bible study. Na yung kapatid mo na hindi alam ang ginagawa sa buhay, kamuat ngayon lang. Nabubuhay lang sa agos ng buhay. Pero ngayon, kasama mo siya ngayon. Sabihin nga natin sa katabi natin, I'm glad you're here. I'm glad you're here, kapatid. I'm glad you're here. Wala kasing ibang solusyon doon, kapatid, no? Kundi patuloy tayong magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Ito na lang, no? Ito na lang, maraming guys. Hello? Praise. Yan. So, yun mga kapatid. So, nauunawaan natin mga kapatid. So, ngayon, tatanungin kita. Yung mga verses lang sa verse 12, applicable ba to sa akin? Diba, nagiging mas malinaw na ngayon. Amen? Nagiging mas nauunawaan mo na yung mga gagawin natin soon. Kung hindi ngayon, darating ang tamang panahon at tamang oras, mga kapatid. Amen? So, yan. We all have the means, mga kapatid, na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Andyan ang Biblia. Andyan yung mga patotoo ng ibang tao at lalong-lalo andyan yung patotoo mo bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ni Kristo.
So the works that point people to faith, your works, your life is a display of trustworthiness of Jesus. Basahin nga po natin mga kapatid. Works that point people to faith. Your works, your life is a display of trustworthiness of Jesus. So sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng believers, be ready, be equipped. May 4G tayo, mag-undergo po kayo. Sino yung nag-undergo ngayon ng 4G? Alam ko may mga natapos na yun. Merong bago? Bagong nag-4G. So galaw-galaw. Bro, sis, galaw-galaw. Ayan. So obviously, mga kapatid, na magagawa natin yan. At yun ay kailangan nating praise. Praise. And hindi natin alam na yung katabi mo magiging pastor. Hindi natin alam na yung katabi mo magiging worship leader. Tama? Hindi natin alam yung katabi mo na hindi naman naniniwala sa Panginoon dati. Ngayon, binabahagi na niya yung salita ng Panginoon sa kanyang family. Amen? So obviously, na hindi natin kaya gawin yung mga miracles na ginagawa ni Jesus dati. Pero pwede nating hayaan ang Panginoon na gamitin niya tayo. Saan? Yung sa works, to continue the works na sinimulan niya. And we can depend on the Holy Spirit, mga kapatid. Andiyan ang Holy Spirit at tutulungan tayo to empower us to do the works of Jesus. So dahil ang makakagawa lang naman ng ginagawa ng Diyos at higit na makakagawa sa ginagawa ng Diyos ay ang Diyos lang din mismo. Tama? Siya lang ang makakagawa ng mga kapatid. Pero ito mga kapatid, pwedeng hayaan natin ang Panginoon na gamitin tayo. Huwag ka nang humindi-hindi. Doon din naman ang punta mo eh. Tama? Patatagalin mo pa, imbis na nararanasan mo na ngayon kung gaano ka-enjoy maglingkod sa Panginoon, kung gaano kasaya yung kasama mo yung, may kasama ka dito pamilyang Kristiyano. Amen? So, pwede kanyang gamitin sa kanyang gawain, mga kapatid. Malakas naman ang boses ko, no? Maano lang today. And pwede kanyang gamitin, mga kapatid. At sure tayo na magtatagumpay ang ginagawa natin dahil kasama natin siya. Andiyan ang Holy Spirit na samahan tayo, mga kapatid. At dahil tayo ay instrumento lang ng Diyos, nawa ang glory, ang maitaas ay siya lamang, mga kapatid. Tayo lamang ay ginagamit ng ating Panginoon. At siya pa din ang gumawa at gumagawa ng lahat at na ito ay ayon sa kanyang kalooban. Yan. So verse 13-14 sa next slide po natin. Number 2, yung una po, diba, all believers will do His work. Pangalawa, accomplishing greater works through prayer. Sabi niya dyan sa verse 13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Pero sabi niya dyan sa John 15:7, tignan muna natin, if you remain in me, my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. May isa pa dyan. 1 John 5, verse 14-15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask for of Him. What we ask of Him. So, iba kapatid, yung verse, yung text natin today, yung sa verse 13, sabi niya po doon, verse 13, whatever you ask, 13-14, and I will do whatever you ask
in my name. So that the Father may be glorified in the Son. You may ask me anything in my name and I will do it. So ano ba yung pagkakaiba nun mga kapatid? Sa verse na yan, sa mga naunang verse, walang nailagay na in my name. Dito lang po sa verse na to, sa dalawa. Whatever you ask in my name, ask me for anything in my name. Kaya tayo nananalangin at the end of our prayers, in Jesus' name. And in Jesus' name. Kumbaga, at the end of our prayers, iniisip natin or kinukonsider natin yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Kinonsider natin na according to His will, mangyari nawa ang mga ito in Jesus' name. Amen. Hindi dahil na pinag-pray natin, Lord, ganito, ganyan. Ito yung gusto kong ganito. Pero tingnan natin, so that the Father may be glorified in the Son. Yan ba ay magbibigay ng glory? Yung prayer mo ba ay magbibigay ng glory kay Jesus? Ay kay God? Kay Jesus, kay God? Magbibigay ba ng parangal sa Kanya? Or nananalangin ka lang for yourself para sa kalayawan mo sa kagustuhan mo? Amen? Kaya may mga prayers, mga kapatid, na hindi sinasagot ng ating Panginoon kasi alam niyang hindi makakabuti ito para sa'yo. Amen po? So again, kung nagtatanong kayo mga kapatid, applicable ba ito sa akin? Yes. Ibig sabihin mga kapatid, may condition ulit dito. If you meet the condition, ano yung condition? Sabi sa verse 12, who believes in me? So faith is very important sa prayers natin mga kapatid. At kung tayo ay nagsasabi na in Jesus' name sa ending ng prayers natin, sinasabi natin na that the Father may be glorified in the Son. Yung second condition, mga kapatid, for guaranteed prayers is to glorify the Father. Unang condition, who believes in me. Kung sino man ang naniniwala sa Kanya. Pangalawa, if it's to glorify the Father. Amen? Baka naman iba kasi yung prayers natin. Mga kapatid, hindi pwedeng mag-adjust ang Panginoon sa kagustuhan natin. Lord, ito yung ano ko ito yung ano ko. Eh di nagdasal ka pa kung yan yung ano. Paano gagawin ng Panginoon yung kagustuhan niyang mapabuti ka, yung kagustuhan niyang maisaayos ka, yung kagustuhan niyang mabless ka pa ng much better sa hinihingi mo. Tama? So, hindi mag-a-adjust ang Panginoon sa atin. Hindi babaguhin ng Panginoon ang kanyang salita. Amen po? Kundi tayo ang magbago. Tayo ang mag-adjust. Kasi we're not perfect, mga kapatid. I know that. Yan. Kung kalooban nga ba niya yung prayers mo, baka naman hindi niya kalooban, hindi sasagutin ng ating Panginoon. There is power, mga kapatid, in the name of Jesus. Nung lumindol, sino yung nagsabi, Jesus, sino tumawag sa pangalan ni Jesus nung lumindol? Diba kailan lang yun? Talaga naman, Jesus. O mag-pray ka na, tumigil ka na yung Jesus mo. Ayan, diba, nakakatakot. Yung mga ganung scenario ba na wala kang ibang matatakbuhan, wala kang ibang tatawagin, kundi ang pangalan niya. Amen? So, punta tayo sa Philippians 2 verse 9 to 11. Sabi niya dyan, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So we pray in Jesus' name dahil alam natin na lahat ng dalangin ni Jesus ay tutugunin ng Ama, sasagutin ng Ama. Amen po? And that is our assurance, mga kapatid. Yun yung assurance natin. Pero hindi ibig sabihin yan na ang dalangin natin ay diringgin palagi ni Jesus. O diringgin niya, pero kung hindi naman, sabi ko nga, kung hindi makakabuti sa'yo, hindi sasagutin ng Panginoon. Amen po? Yan. Problema kasi sa ating mga tao, kapag nananalangin tayo, no, at
kapag hindi sinagot ng ating Panginoon yung dalangin natin, we start questioning the power of God. Tama? We start questioning yung reality of God. We start questioning na, Lord, di ba pangako mo yun na ganito, ganyan? Pangako mo yun, Lord, bakit hirap naman makakamtan? Baka kapatid, hindi pa right time, hindi pa tamang oras. Amen po? Pero natanong ba natin ito mga kapatid na yung prayer ko ba will glorify God? Yung mga panalangin ko ba will benefit the kingdom of God? Natanong na ba natin yun? Or panay tayong hingi, Lord, ingin na ganito. Lord, hingi akong ganyan. Mostly, lalo hindi pa ako Kristyano, my prayers was all about me. Hindi ko pa naunawaan. Ay, ganun pala yun. Kaya pala. Amen? So, punta tayo sa Santiago 4, verse 13. Sabi niya doon, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Yan, ang gusto ng Panginoon, yung magbe-benefit yung kingdom niya sa mga prayers natin. Yung prayers natin na magagawa natin yung mga bagay na ginagawa niya. Not literally na makapaglakad ka sa tubig. Not literally ganun mga kapatid. No? So, sa prayer natin, ang pagsasabi ng pangalan ni Jesus, ang interpretation ng mga kapatid ay mangyari nawa ito ayon sa inyong kalooban. Kapag sinasabi natin in Jesus' name, na Lord, ayon sa inyong kalooban. Yan. Our prayers, mga kapatid, dapat yung humble petition. Hindi yung nagmamataas tayo, hindi yung magagawa mo lang pala yan on your own strength. Hindi ganun po yun, mga kapatid, no? So, praying in the name of Jesus, ito yung submitting kay Jesus to check yung quality ng prayers natin. So, idinadalangin natin kay Jesus kung ito nga ba ay makakatulong sa pinapagawa sa'yo ng Panginoon o makakatulong sa buhay mo. Amen? So, or ito nga ba ay nakahanay sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Sa plano niya sa buhay mo, sa plano ng buhay ng katabi mo. Amen po? So, yun, mga kapatid, pag nananalangin tayo, huwag natin bigyan yung bang wala nang choice si God. Lord, ito yung gano'n. Sino yung gano'n? Lord, pagalingin mo to, pagalingin mo nanay ko, Lord. Gano'n. But unti-unti, tuturuan tayo ng Panginoon. Personally, nung nakasama ko ang mama ko, umuwi ako 2017. Lord, pagalingin mo ang mama ko ngayon. Pero nung nakikita kong nahihirapan yung mama ko, parang, Lord, sabi ko, Lord, let your will be done. February yun, mga kapatid. Let your will be done. Kasi hirap na siya eh. Alam ko na kayo, andyan yung mga kamay niyo para gamutin siya, i-extend pa yung buhay niya. But until then, mga kapatid, sabi ko na, Lord, let your will be done. At naramdaman ko na mas gumaan yung kalooban ko. Sino-surrender ko po ang buhay ng mama ko sa inyo. Let your will be done, Lord. Ayoko siyang nakikitang yung sakit ba nahihirapan. Kaya nung March, namatay ang mama. Yeah. Pero before that, handa na yung puso ko. Na pagdating ng wala na siya, iyak ka na ano. But alam mo yun, nandun yung assurance mo eh. Nandun yung peace of mind mo. Na itinaas mo ang buhay ng iyong magulang sa kanya. Amen? So, yun mga kapatid. Meron pa ba tayong Genesis? Wala. Ay bro. So, ayan mga kapatid. Elevate greater works. Yan po yung team natin for this month, mga kapatid. So, naiintindihan po ba natin? Na not literally magagawa natin yun. But mga kapatid, ang pinaka
ay iwan kong salita ng Panginoon sa inyo, ay yung hayaan mong gamitin ka ng Panginoon para i-continue yung ginawa ng Panginoon. Hayaan mo lang, kapatid. And that's the greater works. Kasi kung hindi natin hayaan ng Panginoon, kung hindi tayo magpapagamit, wala, kapatid. Hindi natin magagawa ang mga yan. So we are the light of the world. We are dead. We were dead and are alive, created in Christ Jesus for good works. A life of words and deeds that help people believe in Jesus. Kaya magpagamit tayo, mga kapatid. And that's the greater works. And for our conclusion, our devotion, verse devotion kanina, ay meron pa, ayan, may Isaiah pa pala. So sa Isaiah 46:10, I make known the end from the beginning. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. And sa Psalm 46:10, yan yung conclusion natin. Ay, ano yun, Bong? Yan ba yun? Meron isa. Yan. Sabi niya doon sa devotion namin kanina, na be still and know that I am God. So elevate greater works and be still and know that God is God. Amen. So are we blessed, mga kapatid? Amen. So bukod sa mga salita ng ating Panginoon, no, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, no, na dati iilan lang. Alam mo yung nakakatawa, yung iilan lang tayo. Mula nung nandun tayo sa kabila, nung nagsiuwian na yung ibang kapatid natin. But praise God na kayo ay narito na mas inuna ang gawain, mas inuna ang makinig sa salita ng Panginoon. So palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Na nagpapatuloy, nagpapagamit. And ngayon, ang assignment lang natin is elevate good works. Amen po? Sabi, be still and know that I'm God. Be still lang, mga kapatid. Sa kahit anuman na nararanasan mo ngayon, nandyan ang Diyos para tulungan ka. Amen po? So let's bow our head and pray. And Father, we continue to thank you, Lord God, for all your words, for all the wisdom, for all the knowledge, and keeping us believing in you, Lord God. And we pray, Lord, na kayo ang patuloy na sumama sa amin, na isa pamuhay ang mga salita mo, Panginoon. We can't do that without you, Lord. We can't do that without the Holy Spirit, O Lord God, to continue yung nasimulan mong works, O Lord God. And we continue to pray, Panginoon, to empower us, to equip us, O Lord God, to use us mightily and powerfully, O Lord. Nandun, Lord God, nasasamahan mo kami hanggang dulo, O Lord. And we continue to pray, Panginoon, na hindi lang namin narinig ang mga ito, Panginoon, but then, from this moment, from this day on, Panginoon, we will do, Panginoon, yung mga ginagawa mo, Panginoon. Share your words more courageously, Panginoon. Yung mas brave kami, Panginoon, na ibahagi yung mga salita, O Lord God. Lord, tulungan mo kaming manatili sa presensya mo, manatili sa kanlungan mo, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay hindi kami mapariwara, hindi kami mapahiwalay sa kalooban mo, O Lord God. Lord, let your will be done sa mga kapatid ko, Panginoon, that you continue to be with them, continue to guide them, O Lord God, continue to protect them, Lord God, na sa ganun, Panginoon, ay mas malaya, mas payapa, at mas masaya, Panginoon, ang kanilang pagsuserve sa inyo, Lord God. At lalong-lalo na ang pagbabahagi ng inyong salita sa mga taong nakakasalamuhan nila, Panginoon, sa mga taong nakapalibot sa kanila, O Lord God. And we continue to pray, Panginoon, na patuloy mo silang i-equip, O Lord God. Patuloy mo silang bigyan ng kauhawan araw-araw sa mga salita mo, O Lord God. At nandun na magagawa namin ang lahat ng ginagawa mo, Panginoon, sa tulong mo, O Lord God. And I pray, Panginoon, na
Nawang mga kapatid ko, Panginoon, ay hayaan kang gamitin sila, hayaan kang manahan sa kanilang mga puso, hayaan kang maghari sa kanilang buhay, at hahayaan kang maging Panginoon ng kanilang buhay, O Jesus. Lord, salamat sa araw na ito, salamat sa mga salita mo. Binabalik po namin lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, na-place po ba lahat sa salita ng Panginoon? So, tayo ay pumunta na sa pangalawang gawain sa tithes and offering. So, sa chapter Hageo chapter 1, ito yung lagi yung favorite verse ko na sinabi dito, chapter 1, Hageo chapter 1 verse 6. Marami ang inaasik ninyo pero kakaunti ang inyong inaani. May pagkain nga kayo pero kulang. May inumin nga kayo pero hindi rin sapat. At may tinatanggap kayong sweldo pero may daling maubos. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. So naranasan po ba tayo na kahit anong ginagawa natin, kahit anong pagod natin, kahit anong overtime natin, nagkukulang pa rin tayo, di ba? Na-experience ba natin na kahit maraming OT natin, maraming natatanggap tayo pero kulang pa rin, nababalisa ka pa rin. Parang hindi ka pa rin kung kahit laki ng sahod mo pero sa feeling mo hindi pa rin kasya. So ano po ba yung ano natin? Lagi yung may kulang lagi sa atin, di ba? Yung kulang natin is ang Lord. Sabi nga ng Panginoon dito sa chapter ng Mateo chapter 6:23. Sa halip, unahin ninyo mapabilang sa kaharian ng Diyos at magpagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan ninyo. So, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. So, di ba? Lagi natin nire-remind tayo ng Panginoon na unahin natin ang kingdom ng Panginoon. So, siya yung magbibigay ng ang pangailangan natin. Sabi nga doon sa Hebrew chapter 13:5, sabi nga doon na huwag tayo maging sakim sa salapi. Kung ano man meron tayo, maging kontento tayo. Sabi nga doon na sa huling sinabi ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. So, lagi natin iisipin na ang Panginoon yung provider natin. Kung ang nagbibigay is in-bless ka, so ibalik mo din yung para sa Kanya. Diba? Hindi naman hinihingi ng Panginoon kalakihan, hindi naman sa pera yung pinag-uusapan dito, kundi yung talent mo, yung time mo, yung pinaka-importante din sa Panginoon. So, yun ang lagi isipin natin na andyan yung Panginoon na nagpo-provide sa lahat sa atin. Diba? So, lagi natin isipin na hindi naman tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Iiwan lang tayo ng ibang tao, mahal natin sa mga kaibigan natin, pero yung Lord hindi nagbabago yung pagmamahal niya sa atin. Diba? So yun lagi isipin natin na huwag tayong maging sa sarili natin para sa Panginoon. Kasi ang Panginoon naman nagpo-provide ng lahat sa atin. So ibalik natin yung para sa Kanya at yung binibigay nyo naman to, nakikita naman natin kung saan napupunta. So nabibili natin yung keyboard, yung pangailangan para sa Panginoon din yan. At yung bagong mic natin ngayon, so may dagdagan ulit. So nakaka-bless kasi nakikita natin yung binibigay natin sa Panginoon. Hindi naman natin to sinashopping, di ba? Kundi para ikakalawak ng ng Panginoon. Diba? Ginagamit natin to para sa
bless talaga kasi hindi tayo naging tamad para sa Panginoon. So, ipanalangin natin sa ang ating ikapo. Father God in heaven, thank you Lord sa umaga nito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito na sa mga salita mo Panginoon na inayag ngayon, na ginamit mo ang iyong anak Panginoon na si Silas Panginoon at patuloy mo siyang i-bless Panginoon at ingatan Panginoon at patuloy mo siyang gamitin Panginoon at bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom Panginoon upang maihag pa yung mga salita mo Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa mga buhay ng mga kapatid ko na ito Panginoon, na nagbigay sila ng oras at nagbigay sila ng kanilang mga ikapo Panginoon. Patuloy mo silang i-bless Panginoon at bigyan ng good health ng Panginoon at kalakasan Panginoon sa bawat araw-araw ng pagtatrabaho namin ito at i-bless na mo din Panginoon yung bawat pamilya namin Panginoon sa Pilipinas Panginoon. Ikaw po mag-provide ng Panginoon na pangailangan nila, Panginoon. I-bless mo din, Panginoon. At lagi na din sila sa magandang kalagayan, Panginoon, at good health, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. At sa ikaw po na ito, Panginoon, na pinagkaloob namin, Panginoon, ito may gamit ng Panginoon sa kalalawak na yung dahil sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy mo kami, Panginoon, gabayan. Sana titira pa namin oras dito, Panginoon, sa aming pagkainan, Panginoon, sa sweet fellowship namin, Panginoon. Ikaw pa rin may tataas sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa forgiveness mo, Panginoon, sa faithfulness mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong pabuti pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. May special ba? Dapat special yan. Special daw. Dapat may birthday. Daw may birthday. Sayaw ka na lang. Dapat nagsabi ka, maaga ko pinap.